Hello po. Hi, magandang umaga. Magandang umaga po. Good morning. Yes. Yes. What's your name? Chi po. Chi. Opo. How do you spell Chi? CHIE. CH. Okay. So malamang ang pangalan mo ay Rochelle, ganon, Rochelle. Medyo malayo po. Okay, sige, sige. Japanese po siya. So ikaw si Chi. Pwede po. Hayaan mo na, Chi, okay na yun. Ilan taon ka na, Chi? 33. 33. Yes. And you're calling from what part of the world? Japan. Sa Japan. Kailan ka pa nandyan? 10 years old. Matagal na. Opo. 10 years old. So, 26. Ba't ka years. ba't ka nag-migrate dyan? Tatay ko po hapon. Oh, tabi tayo no. Din ba sabi tayo Sorry, hanggang doon na lang talaga yung alam kong Japanese. Hindi na nadagdagan talaga yung tabi tayo no ko na yan. Sabi ko lahat na lang. Okay na. Anong bahagi ka ng Japan? Ito, Mieken. Ano na? Mieken. Okay. Malayo ba yan sa Tokyo, ganun? Sa Nagoya malapit. Ang Nagoya is how many Chicken. hours away from... Siguro po wala pang 1 hour. Okay. Malapit lang Tapos pala. Osaka 1.5. Parang nasa gitna lang kami. Okay. Opo. Asawa ka na? Nag-asawa. Masakit ulo ngayon. Okay. Opo. Bakit? Yun nga medyo tama ba o hindi? Japanese? Japanese. Okay. Pero sanay naman ako sa Hapon kasi dito naman ako lumaki. Pero hindi ko alam kung tama pa ba na mag-stay ako. Ang galing no, napaka-fluent mo pa rin sa Tagalog. Opo, kasi yan ako nag-high school walwalan effect. Okay. Natira siya sa katawan ko. What part of the Philippines are you from? Laguna, Laguna. Okay. San Pablo. San Pablo. Opo. Meron ako diyang restaurant na gusto yung Suliap. Sa Sulyap po. Hindi pa po ako nakakapunta. Pero alam mo. Sa Sulyap lang. Pero alam mo yung may Suliap dyan. Hindi ko alam kung kumusta na yun. Opo. Hindi ko alam kung bukas pa or what not. Ang ganda Nakita ko po sa pag uwi ng Pinas, kung ano yung mga restaurant, ganyan. Nakikita ko siya. Okay. Opo. Anyways, tell me your story. Ito, paano ba ako magsisimula? Kuya, ito. Nag-asawa po kami. Sobrang niya. Siguro sa lahat ng hahanapin ko sa lalaki, sa umpisa, binigay niya. Ang tanong, ano ba hinahanap mo sa lalaki? Yung nandyan lang. Kahit batugan? Makasama lang. Kahit Tatlo batugan? na po kasi anak ko. Ay, hindi naman. O di, Yung tama lang. Yung normal. so single mom ka? Single na mama ko, 3 anak ko. Okay. 12 years akong single mom. Yung, medyo yung tatay ng 3 anak mo, dyan din sa Japan? Wala na, tegi na. Nasa Japan, nasa kabilang bahay na siya. Japanese din? Hindi. Sararat din ng kinuha. Char. Pinoy? Pinay din. Pinoy siya. Pinay din yung kinuha. Okay. So nag-asawa ka dati or nagkapag-live-in ka, Pinoy, nagkaroon kayo 3 anak dyan sa Japan, naghiwalay kayo noon, and then you met a Japanese? Oo. Okay. Tapos after 12 years, as in, wala kundi ako nag-asawa kasi focus ako sa anak ko. Kasi, parang nasa akin yung bigat ng damdamin na naghiwalay ako sa tatay niyo, hindi ako mag-happy. Kailangan, lahat ng buhay ko nasa inyo lang hanggang lumaki kayo. Tapos,
yung anak ko na yung nagsabi sa akin na mag-enjoy ka naman, mami. Parang natotoxic ka na sila sa akin. Kasi, Kasi lagi ako nandyan eh. Hindi na sila, yung kunwari, may basketball sila, susundin ko sila. O tara, kain tayo. Mami, may lakad kami. Parang naawa sila sa akin na mali-left alone ako. Sabi niya sa akin, mama, mag-friends ka na. Tapos doon ako nagka-friends, doon ako nag-boyfriend. Okay. Tapos ito, nahanap ko, biglaan. Parang binigay niya sa akin yung gusto ko. Akin lahat ng attention. How did you meet him? Sa friend lang din. Pinakilala. Nakilala ng friend, oo. Ang galing, no? Oo. Kaklase ko. Yung pala dyan, parang networking pala yung relasyon niya. Oo, ang maganda nga kasi dito ako lumaki, may mga friend ako hapon. So may mga kailangan sila na-introduce sa akin. Nag-effort to na parang ibigay niya sa akin lahat ng gusto ko, yung time, yung effort. Anong work ng Japanese na na-meet mo? Factory, pero ano siya, yung tumataas yung rango. Maganda naman, normal. Oo. Hindi kasi syempre pag single mom ka, kasama sa factors na hinahan, I don't know with you, but syempre di ba package deal yan dahil may anak ka eh. Sa akin naman, naka-establish na ako ng company ko. Ha? Ayaman naman. Baka may 2.5 Ay, hindi ka ako dyan. mayaman. Maliit lang yan. Ano ba yan? Maliit lang siya, pero na-establish ko. Kasi wala akong sasandalan eh. Anong business mo? Yung car part. Talaga? Kasi sa Suzuka, Honda, pinagpala yung tatay ko na pasa sa akin. Yung maganda lang yung, lucky lang ako. Kaya mo ba ako supplyan ng mga car parts pag kailangan ko? Okay naman. Talaga? Gusto ko nga mag-business dyan, pinagbuwalan lang ako. Naghahanap ako ng supplier sa Japan kasi gusto ko mag-negosyo rito eh. Ay, may ganyan din ako. Gusto ko, kaso lang pinagbawalan daw ako pag wala akong kaya kilala. Di syempre supplier lang kita, pwede yun, no? Oo, tapos babagsak ko sa'yo, ikaw bahala dyan. Pwede. Okay na to. Sige, wag na, mag-usap na lang tayo offline kasi wala na akong pakialam sa love life mo. Gusto ko na lang yung negosyo. Oy, wait lang, makinggan mo ako. Naghanap na ako ng negosyo nga eh. Ano ba yan? Wala maitulong. Parehas tayo. Money is life. Pag may anak. Diba? Para saan ba itong ginagawa ko? Kung may nahanap akong pwedeng connection, di ko naman magamit. Oo, tsaka hindi. Go lang ng go. Sabagay. O sige. Anyways, mamaya na tayo mag-usap dyan. So, Tapos ito, binigay niya sa akin yung lahat ng attention. Kasi wala nga akong attention sa 12 years, di ba? I just feeling, wow, sugoy, ang galing. Tapos na-inlove ang lola mo. Okay. Gano'ng katagal kayo nagkaligawan? 3 months niya naman ako nilagawan. Dala-dala may pagiging Pinay mo no? Maarte lang. Hindi, syempre may takot, may anak eh. Hindi ka naman biglang pupush dyan. Tapos, alam mo, may anak eh. Sabagay. Oy, teka lang. Nakaantabay din yung magiging mga business partner natin. Si Lods Moto tsaka si Seven. Sige, order lang po kayo. Sosyo natin yan. Tapos, okay. Di ayun. Sinundo ako ng friend. Ito yun, binigay niya sa akin lahat. Imo Filipino Radio ni Arjo. Anong konteksto ng lahat? Anong kahulugan ng lahat? Binigay niya lahat. How do you mean that? Time. Kumbaga, time lang. Siguro kumbaga, wala naman ako kailangan eh. Kumbaga, you felt like he was, you were his priority, parang gano'n. Into me. Parang into me. Okay. Wala ako sa pansin. Pero hindi ko din siya na-feel ng ilang years Baka nanabik ka lang sa ganung pakiramdam, di kaya no? Nanabik lang talaga. Okay. Parang hindi siya familiar kasi hindi ko siya hinahanap.
yung mga kaibigan ko, masarap kasama. Hindi ko kailangan ng partner. Okay. Kasi pare-parehas kami. Tapos, eto yan, sabi ng anak ko, manap ka na ng partner kasi tumatanda na kami. Maga kasi ako nagkaanak eh. Anak ko kasi, 33 ako, 16 na ngayon. 16? Yes, 17 nagkaanak na kasi ako. Haliparot ng bata. Pero umukay naman nung after nagkaanak. Okay. Tapos, puro ano lang ako, anak. Tapos, nung nagtotoxic na sila sa akin, sabi nila, ma, yung buhay mo, gawin mo ngayon. Biruin mo sa anak mo marinig ganyan. Tapos, binigyan niya sa akin yung attention. Tapos sabi niya sa akin, meron kasing benefit dito sa Japan na pag single mother ka. Merong ano? Sorry. Hindi ko narinig. Benefit. Benefit? Yes. Na bibigay sa'yo monthly. Talaga? Yes. Pag single mother ka, may allowance. What? Yes. Okay. Tanong mo kung magkano. Magkano? 10 lapad. 10 Magkano lapad? yun sa... Nasa Yes. mga, ano yun, mga 45,000. Di naman. Mababa na yan ngayon. Dati 50K yon, pero ngayon 38 na ata. Hindi ko sure. Pero Talaga? basta sa yes. Yes. Tapos, sa akin yun kasi nga, depende yun sa income. Ano yung, Pero teka lang, bumaba yun. teka lang, naririnig ko yung mga katabi mo, ang ingay. Ay, sorry. Sinundun nila ako. Umakas ako sa bahay. Sorry. Tapos, game. Tapos ito na yan. Eh di, binigay niya sa akin lahat. Pero, sabi ko pala sa kanya, kung magsasama tayo, mag-aasawa tayo, kailangan ko i-give up to. Paano? Okay yung buhay ko eh. May pera kami. Kumbaga, hindi ka na single mom no kasi magiging wife ka na, di ba? Oo. At saka hindi, mawawala yung benefits ko, mawawala yung part-time job ko. Kasi mapupunta sa kanya yung time ko. Okay. Oo. So, ang mawawala sa akin, 25 kalapad. Real talk. Siyempre, Totoo yun. siyempre kung nanay ka na at single mom ka. Oo. Consideration mo yan eh. Takot ka mawalan ng pera. Kasi hindi lang ikaw ang mawawalan ng pera, yung anak mo. Tama. That's very understandable. Diba? Ano yun? Siguro, alam natin mga magulang. Siya kasi hindi siya magulang. Hindi ko alam. Okay. Tapos, sabi ko sa kanya, ito mawawala sa akin. Nakakapag-travel kami. Nakakaipon ako. Okay kami. Mawawala to. Ayaw mo. Sabi niya, lahat ng sweldo ko ibibigay ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Lahat gagawin ko. Magkano ba yung sweldo niya ang tanong? 25 din. Parehas lang. Patong lang. Okay. Pero okay lang yon. Kahit naman minus, yung effort. Okay. Ay, sacrifice niya yung ano niya, imbis na sa kanya lang yung pera niya, ibibigay mo, hati tayo. Tapos, nung kinasal kami, ay sorry, yung sa akin lang pala babayaran ko, yung ipon ko akin pala. Anong Ay, sorry. Sorry. Parang binagsak ako sa alam mo yung parang dinaya ako. Galit na galit. Ayaw na kitang kanegosyo, nagmumura ka pala pag bad trip. Hindi, sorry. Parang kasing dinaya ako. Wait lang. Sinabi. Wait lang. Ano yung babayaran niyang ano yan? Hindi ko na-get. Ano yung babayaran niyang? Di ba, yung babayaran niya lang yung part niya. Parang mag-isa lang siya yung babayaran niya. So hindi niya sagot yung wala siyang sagot, yung bahay lang. So yung allowance sa bahay, pagkain, lahat sa bata. Kumbaga, okay sana to kung hindi tayo nag-agree bago tayo nagpakasal, parang ganon. Kung alam ko na ganon lang pala yung ibibigay niya sa akin,
Hindi dahil sa pera. Oh, tama. I get you. Mag-boyfriend at girlfriend na lang tayo. Magkita na lang tayo. Oo, di ba? Magliplapan na lang tayo sa loob ng Mitsubishi. Magbigay na lang tayo ng time sa isa't isa. Tama. At kailangan natin mag-asawa. Nasira Hintayin yung... na lang natin graduate lahat ng anak ko. Para free na ako. Nasira yung ano, Pero no? Yung ngayon, ano mo, yung lifestyle mo bigla. Lifestyle. Tsaka yung magka-college anak ko eh. Tapos sabay-sabay pa sila na entrance, bagong damit, bagong lahat. Ang dami talagang bayarin. Okay. Akala ko, pag binibag ko yon may tutulong sa akin. Dalawa kami. Pero yung tatapon niya ako bigla na, ay sorry, hindi ko pala kaya. Para mo, di sana hindi ko ginibap. Tama. Pwede naman tayo mag-jowa eh. Pero hindi yung mag-asawa. Oo. Kung hindi mo pala kaya, di ko naman pinilit sa'yo eh. Ikaw naman nag-propose eh. Ba't mo ako inaaway? Hindi man ako yun. Teka lang, ba't sa Ay, akin kagalit? joke lang. Akala ka ikaw eh. Joke. Bakit ako na yung inaaway mo? Okay, tapos, Sorry. okay mo. Kalma. Hindi, ano ba yun? Valid ba yun, Papa Jackson, na hindi ba ako selfish? Or No. sinabi ko naman yun? No, you were completely in the right. Kasi this was an agreement eh. Kasi alam mo, Ayun pag ano ka na, pag magulang ka na, hindi na takot ka eh. lang welfare mo yung iniintindi mo. Oo. Yung welfare na Magutom ka man, okay lang kung mag-isa ka. Pero pag may anak ka, may takot ka. Tama, I agree Hindi ka with you. mag-isa. Yes, I agree with you. You're Papa right. Jackson, 3 pa anak ko. 3 magugutom. I agree. 3 hindi makakapili sa school. Dahil sa kalandian ng nanay. Hindi naman. Hindi ko Wag mo nang tawagin kalandian kasi ano naman yun. Kumbaga, you were right to at least anong tawag nun, enjoyin naman yung existence mo as a person. Anyways, kailan nangyari yung kasal? Ayun lang, July. Ngayon lang. Ayun lang, recently. Oo. Parang nagmabilis siya magpakasal kami bago ko malaman yung ugali niya. Ayun, yun ang part na kasalanan mo. Kasi- Hindi mo kinilala. 2 months pa lang kami, nag-propose na siya. Tama ba yun? Mag-asawa pa rin ba kayo hanggang ngayon? Oo. O Tapos, ba't ka tumawag sa akin? ang tumawag ako is, tama ba yung trato niya sa akin na nag-iba talaga siya as in 100% bagong tao na parang Okay, ask me a better question because you know the answer to that question. The answer is a resounding no kasi hindi naman tama kasi kumbaga he was not man enough na pangatawanan yung pangako niya sa'yo. Because okay na nga yun, Papa. because you were giving up a certain portion of your comfort in life to accommodate Hindi lang him. Tapos ginanon ka niya. So mali talaga yon. Because ano pa, yung pagkakatiwalaan mong tao, ibabagsak ka ng ganon dahil lang gusto niya yung comfortability niya. Parang, hindi ka ready, wag ka na lang. Well, sa part na yung kasalanan mo dahil nagmadali ka rin. Ayun nga lang. At ito po masakit, Papa Jackson. Inayawan siya ng magulang. Inayawan ako ng magulang niya. Secretly. Tapos pinili niya daw ako. Tapos nung nag-asawa na kami, nag-away kami, sabi ng nanay niya, wag mo siyang kakausapin. Sa harap ko, sinabi niya, hindi kita kakausapin, taas kamay. Parang hindi niya ako kakilala. Ay, sorry, hindi kita kakausapin. Ikaw? Mamasbol siya. Oo. So ayaw na magulang Sabi sa'yo? Dati, tapos naging okay na. Tapos nag-away kami once. Sabi ng nanay niya na, wag mong kakausapin niya na. Harap-harapan. Teka lang muna. Ano ba siya? Pure Japanese magulang niya parehas? Oo. Okay. Tanong ko lang naman. Pero sinabi ko din yun sa mga Japanese friends ko kasi dito ako lumaki, diba? Hindi daw normal yun. Kasi Mama's boy daw sa. Di ba medyo family-oriented din naman ng mga Japanese? Okay. Family-oriented. Wala ka bang pwede puntahan para tumahimik? Ganun? Ano pa?
Wait, sige. Punta ka muna ng Fujiyama. Ang layo Ari ko, naman. laki nun. Ang layo naman ng Fujiyama. Oh. Okay. Filipino Linkina. Okay. Oh. Sabi ko, napaka-ano mo, kilalang ka lang sa Pilipinas. Ako? Oo. Sugoy Ninki na radyo, no? So na yan. Mm-mm. So, ay grabe tong Tapos siya. sorry. Hello po. Hindi ka pwedeng umalis sa maingay, ganun. Ito, saglit lang po. Ito daki. Ganun na. Okay po. Medyo maingay, parang kasing lakas ng volume ng bibig nila. Oo. Ito na po. Toilet po. Toilet daw ka dito. CR daw. Sa CR ako mag-CR. Ito po. Hello po. Hello. Sabihin mo Ayun. Shizuka na! Tama ba ako? Ano Quiet? naman yun? Quiet ba yun? Papadak. Shizuka na? Quiet? Hindi, mali yun. Mali. Mali yun. Binasa ko lang. Translate ko. Shizuka nishite. Ano na? Shizuka nishite. Ano yung Shizuka na? Shizuka na. Tahimik na lugar. Parang Okay. Shizuka na. Okay. Mali ako. O di Mali. punta ka sa Shizuka na, tahimik na lugar. Ayan, tama. Tama yun po. Okay, tama yun. Okay, anyways. Tapos yun, Mm. ano siya, mama's boy kasi siya. Hindi naman ako ayaw ko sa mama's boy, pero ang pangit. Pag sinabi ng nanay mo, wag mo akong kausapin, asawa mo na ako eh. Tama. At alam mo, isa pang factor dyan is that you are too independent kasi para kasi syempre yung Hindi ko marirelate yung gano'n. yan yung contrast ng pagkatao nyo, ikaw you are too independent you work for your own Oo. money, you Yes. ikaw ang nagpo-provide sa mga 3 anak mo, you have a business, so ibang-iba kayo, no, parang kumbaga at some Saka point 14 years, mararamdaman mong very unreliable siya sa part na yon. oo, tsaka 14 years old pa lang ako, natanong na ako sa nanay ko sa Japan. As in, naggagawa ko ng mga, ano yung pader. Hindi ako napasok talaga, nagawa ko ng pader dito sa Japan. Kaya hindi ko, alam ko yung respeto sa magulang. Nakita ko kasi siya, Papa Jackson, na parang aso siya sa magulang niya, na nakadapa siya, tapos sasabihin ng magulang niya na, bumili kasi kami ng bahay. Okay. Sabi ng magulang niya, tama ba, bakit di mo sinabi sa amin? Ganyan-ganyan. Pati yung ganito, laki, yung ganyan, yung design. Dapat sabihin mo sa amin. Hindi naman ang magbabayad magulang. Sorry, kami. Okay, what do you wanna ask from me? Yung ang fake kasi, sabi niya, hati kami ng pera, tapos nag-asawa kami. Ay, sorry, akin lang pala. Tapos ngayon, iba ugali niya. Ang bait niya dati, dapat masugatan lang ako. Okay ka lang ba? Ngayon, kahit magka-influenza ako, ay normal lang yun. Ibang tao siya. Tapos kanina, pupunta ako ng convenience store. Alas 2 na dito, madaling araw. Labas ka, bumili ka dun. 10 minutes away, ang dilim. Siya nakatulog, nakahiga lang. Sa bagay, safe naman dyan, no? Hindi din. Ngayon, hindi din. What? Hindi din ngayon. Oo, hindi. Masaksak ka na lang sa gilid eh. Hindi na normal dito ang safety. Talaga? Yes. Iba na ang Japan ngayon. Hindi naman, iba sa topic, nakakita ako na may nagsasaksakan sa harapan. Kaya alam kong hindi na safe. Okay. Kaya, hindi ka man lang gabi na ikaw pa nag-push, binigay pa sa akin cellphone, o sige, labas ka. Pero ano ba bibilin mo kasi ba't lalabas ka na alas 2 naman? Hindi, uminom kasi ako kanina. Ay, lasing ka pala ngayon. Ano ba yan? Hindi ako lasing. Promise, hindi ako lasing.
Paglasing ako, bulol, ganyan. Bulol ka. Ito nga ang... Hindi nga po eh. Ito nga yung masama yung loob ko. Hindi ako lasing. Alam ko sa sarili. Tapos, uminom ako isang shot. Sabi niya, ayaw ko nagiinom ka kasi ganyan. Ay, hindi ka na makakausap. Sabi ko, wait lang ha. Maglakad ka ng 10 minutes ang lamig-lamig winter. Wala ka ng alak sa katawan. Huwag mong dadahilan yan dahil hindi tayo makakapag-usap. Ay, sinaktan niya kasi ako. Sinaktan ka niya? Oo. Paano sinaktan? Papa Jackson, alam mo ba yung hindi ko alam kung sanay siya na manakit. Ilalagay niya sa bulsa niya yung kamay niya, tapos ipupush niya ako ng katawan niya hanggang sa pader. Hanggang maipit ako. Pananakit ba yun? Well, of course, yes. Physical yun eh. Pero para siyang it's more of your physical taunting and the thing, no? Yung parang niya ako pinupush, tapos hanggang magdagasa ako. Ano yung dagasa? Yung madapa. Okay. Yung sasabihin ko sa kanya, wag mo akong i-push. Ano ba Kasi pinagawa? matataob na ako eh. Ano pinagawa niya ba? Ano ba pinagawa namin? Wait lang. Kasi, Napakalit na bagay. kasi feeling ko sa part na yan, feisty ka din. Kaya yun ang... Hindi nga eh. Hindi rin. Ano? Ano siya, ayaw niya tumanggap ng pagkakamali niya. Pag nagkakamali na siya, Ano yung, i-reverse psychology ka niya. ano yung pagkakamali niya kanina? Kunwari, Hindi yung kunyari, Ano? yung nangyari talaga. hindi, ito nga yung nangyari. Yung hindi ako nakatawag sa school. Okay. Na-late akong tumawag. So, siya yung tumawag. Hindi niya matanggap. Pero ako lahat yun ha. Sa loob ng isang taon. Ang liit Ako lahat. na bagay naman yan. Ang liit na bagay. Teka lang, Ang liit na bagay. anong school? May basketball kasi sila, may club sila. Tapos kailangan ko magsabi doon na, ay sorry, hindi po kami makakapasok. Kasi may trabaho ako eh. Kasi may trabaho siya. Okay. Ako yung na-late ng pasok sa trabaho ko. So ako yung magsasabi. Pero itong isang linggo na to, Saturday and Sunday, alas 7 ako nagigising, hinahatid ko yung mga anak. Hanggang alas 8 ng gabi, sa basketball, nandun na ako. Nakatulog ako ng Monday. Gising na ako ng alas 7. Pagpikit ko, ay shit, alas 9 na. So late na. Hindi ko sinasadya. Siguro sa pagod. Kasi pag uwi ko, ako na naman magluluto, maglilinis, ganyan. Sa pag-iising ko ng alas 7, napikit lang ako, nakagising ko ng alas 9. So, na-late. First time yun first time. Tapos sabi niya sa akin, dapat ikaw magsasabi sa kanila. Pero ako nagsabi, hindi niya matanggap. Inaaway niya ako. Sabi ko, sorry, next time wala na. Ako nang gagawa talaga. Pero sa isang taon na to, 3 beses lang siya tumulong May karapatan ba siya magsabi sa akin na hindi ako tunay na ina? Sinabi niya sa akin na ang normal na ina, gumigising sa umaga, ihahatid mga anak. Pero one time na ako nagkamali. Kasi hindi siya tumutulong. Well, sa part na yan, feeling ko nagkakapikunan na lang kayo. Kasi Siya lang. Ito naman. Nag-sorry ako eh. Pero pikon ka naman. Napikon ako dahil bakit ka galit na galit? Dapat ang magagalit sa akin yung club team, yung school. Hindi ikaw. Kasi ang humaharap din doon, ako lang. Hindi ikaw yung mapapahiya. Ako lang. Okay. So totally, ako lang. Anong kinagagalit mo? Di ba? Hindi ko alam. Sorry na. Ba't ba ako yung kaaway mo? Para ako yung naaway mo. Nagkakwento ka sa akin. O tapos, Tapos, dun lang kami nagsimula. Tapos, nabisit na ako. Sorry, hindi na mauulit.
ako na lahat gagawa. Paano yun in Nihongo? Sabi mo ngayon in Nihongo? Gome, watashi ga zenbu yaru kara, mo gome mo nido to shinai. Hindi ko nagagawin ulit. Galing ah. At saka Papa Jackson, first time, 12 years may club team ng anak ko. Nakatulog lang ang lola mo. Baka pagod. Baka. May business. Tapos, Friday, Saturday, Sunday, maghahatid sundo sa mga anak. Baka pagod lang lola mo. Nakatulog lang. Di ba pwede magkamali? Hindi, feeling ko naman kasi concern lang siya sa mga anak mo. Anak mo kasi yun eh. So, I know. sa part na yun, hindi na natin para palakihin pa yun. Yun nga eh. Kaya lang sorry na ako. Kasi mali ako. Miss ko yun. Kailangan okay yung mga anak ko. Mapapahiyaan ako eh. Sorry. Ang sabi ko, ako na lahat ang gagawa. Total, ako naman ang gumagawa eh. Isang beses lang siya nag-mail. Ganun na siya kagalit. Bakit? Sabi mo niya, tutulungan niya ako eh. Isang beses lang siya nag-mail. Hinahanap na nga siya sa basketball eh. Bakit di daw lumalabas yung ama? Di ba ako nagko-cover up nun? Bakit tumatayo na siyang tatay sa mga bata? Oo. Good part din pala yun. Good part. Pero dapat yung part niya ginagawa niya. Kasi pinangako niya sa anak ko eh. Pero okay na yun. Hindi nag-sorry na ako na ganyan. Hindi makamove on lola mo. Yung lolo mo pala, hindi makamove on. Ang ginawa sa akin, binaldado ko dun sa gilid. Yung pinupush niya yung katawan niya hanggang hindi na ako makahinga. Ano na kayo? Yung kamao niya, ilalagay niya sa tiyan ko, tapos ipupush niya. Parang pananantok na yun eh. Masakit eh. No, of course. Diba? Parang magaling siya. Feeling ko, matagal na siya nananakit. Kaya alam niya yung way. Hindi ko naman sinuntok yan eh. Kasi, kamao mo, ilalagay mo sa tiyan ko, tapos biglang baldag. Suntok yun eh. Di man halata. Anong ginawa mo? Masakit eh. Ang sakit. Sabi ko, huwag mo na ako sasaktan. Hindi ko ka mapapatawad pag sasaktan mo ako. Hindi yun once, 7 times na. Ngayon, ayoko na. Hindi na siya hindi siya mapigilan eh. Tapos sabi niya sa akin, Hello, ang pinaka-ayos sa mga, hello, napuputol-putol ka. kasalanan mo. Sabi niya sa akin, kaya kita tinulak, kasalanan mo, ginalit mo ko. Hindi man excuse yun. Ano yan? So, ibig sabihin, kada mag-aaway kayo in the future at nagalit siya, ibig sabihin, excuse niyang gawin pala yun. Yes. Ako, binubugbog ako ng kuya ko simula 8 to 15. Ang excuse niya, kasalanan mo. Wala yun. Ano yun? Sakit yun. Ang lakas gumaslight, ha? Hindi, promise, sakit yun. Yung kapatid ko ngayon nasa mental. Kasi, hindi siya normal. Ayoko naman gawin to sa akin forever ng asawa ko. So, wait lang. Wala siyang remorse. Chi, teka lang. Ibig sabihin, the way you're telling me things tonight, nakapag-decide ka na makikipaghiwalay ka na. Oo, ayoko na. Di, ano pang pag-uusapan natin? I mean, baka naglalabas ka na lang sa manang loob. Kung tama lang ba na pananakit yun? Kasi mayroon pa sa akin sa dibdib ko. Pag di kasi nantok, di pananakit yun. Wait, Chi, no? Kung gusto mo lang tanungin sa akin kung pananakit yun o hindi, and you're describing to me what happened to you, of course it is. It was. Umaray ka nga so hindi pananakit yun. Oo, kasi ang sakit talaga. So anong plano mong gawin sa buhay?
Ha? Ginagawa, nas lang naman kita eh. Ano po? Kaya ko, kasi binubugbog po ako ng kuya ko nung bata ako. Oh. So, kung hindi mo ako suntukin, hindi ko feel yun na suntok. Hindi ko yung sa pananakit. Pero sabi ko, hindi eh. Yung natumba ko, nadapa ako, pananakit na yun eh. Pag pinush ka na hanggang madapa ka. Sige, ganito gawin natin, Chi, ano. Let us start being, let's stop being fixated trying to define kung pananakit yun o hindi. Alam na natin pananakit yun. Let's settle May on tama that. pala. Okay? Let's settle that. Let's settle on that. Okay? Mm-mm. The fact that it happened 7 times and you told him to stop doing it and what he said was he justified it. Tama? Ginastify niya eh, no? Mm-mm. Ang sabi niya, ginalit mo ako. So, ibig sabihin, hindi niya tinanggi, inamin niya. Pinapangaturan lang Inamin niya. niya. Ang tanong ko sa iyo ngayon, anong balak mong gawin? Ayoko na kasi ayoko habang buhay na ganyan. So, buo na yung loob mo. Di, makipag-divorce ka na. Tama, no? Yeah, of course. Para makuha mo na rin yung nawalang benefit sa buhay mo. Kasi ginagaslight niya ako na parang sobrang pity mo naman sa sarili mo. Kala mo kawawa ka. Para ganyan lang. Well, Minamaliit niya ako ikaw kasi makakapagsabi ng mga bagay na tatanggapin mo eh. I mean, if that's unacceptable to you, which should be unacceptable, no one can tell you otherwise. Diba? I mean, ikaw magsasabi ng mga bagay na ito-tolerate mo. And of course, ngayon, maliit lang yan. Pag tinolerate mo yan, balang araw, ano yan eh. So, lalaki yan. It's going to show a very bad example to your children. Mag-e-escalate yan. Tsaka mangyayari Tsaka yan sa harap hindi. ng mga anak mo. Yes. Tsaka gusto ko, may remorse man lang na, ay sorry, nasaktan kita. Hindi Ay pa rin sorry, eh. masakit ba? No, hindi pa rin eh. No, Hindi pa walang rin. ganun. No. Chi, hindi pa rin. Kasi kung yan ang line of reasoning mo, ibig sabihin, suntukin ka man the next time, di ba? sorry. Ang sorry lang, okay lang. Oo, di ba? So, hindi Tama, pa rin. tama. Hindi pa rin tama. Tama, Hindi pa tama. rin tama. Hindi pa rin. Ay, tama nga. Kasi ganun ako kanina, sabi ko mag-sorry ka lang, okay na. Hindi. Ibig sabihin, Tama. you're giving him a way out na pwede niya gawin next time. Tama. May way out. Hindi tama yun. Tama. Alam mo pag sorry niya sa akin, ay sorry, natamaan kita. O nag-sorry na ako ha. Mayabang. Sabi ko, umiyak na ako, sabi ko, sana yung parang nasaktan ka man na nasaktan ako. Ay sorry, nasaktan kita. Mapapatawad kita, pero yung ang yabang mo na, ay tama mo ba kita? Ay sorry, kasalanan mo eh. Hindi pa rin. Walang love eh. Well, ganito gawin natin, Chi, I think you are trying to be fixated sa isang bagay na alam mo na yung sagot. No? We don't have to agree or disagree. Alam mong sinaktan ka niya. Hindi ko alam kung usapang lasing ito or what not. Pero kung ang tanong mo sa akin ay kung makikipaghiwalay ka na, I fully support you. Ganito, hindi ko sinasabing sa mga nakikinig sa atin na gusto kong tawagan niyo ako pag lasing kayo kasi ayoko talaga may kausap na nakainom. Opo. But Sorry talaga. No, but my point is you are a little bit more honest tonight, no? That's how I feel. So that's why I'm in-entertain kita, no? And you sound so unhappy. You sound so regretful na nagpakasal ka pa. You made me feel like marrying this guy was a complete mistake. Tama. Pwedeng relasyon naman, pwedeng walang kasal-kasal eh. Tama, no? Plus the fact that you feel alienated sa family niya. Hindi rin masarap yung pakiramdam na yan. Diba? Tama. So if you're telling me tonight na gusto mo na makipaghiwalay, please do so the soonest possible time. Tama. Hindi worth it yung 14 na taon naghantay ka ng makakapiling sa buhay tapos eto lang yung aabutin mo. This is not worth it. Tama. Diba? Total, may divorce naman dyan, di ba? Hindi ko pa napasa yung namin. Kasi namin okay pa ako. You have a way out pala eh. Punitin mo na mamaya. May way out ako. May doubt din kasi ako. May doubt din kasi ako. Tama. Bago ko ipasok sa Punitin mo na. Okay Ewan na patakot ako eh. Yeah.
O ikaw din pala, Tama, no? hindi ka rin pala 100% sure. Tama lang. Signs are Ikaw pa, Baba Jackson. Sabihin ng nanay niya na nag-away lang kayo, sabihin na, oy, wag mo muna yan Hindi, ilagay sa ano mo. ganito, ilabas na natin sa usapan yung nanay niya. Kasi, di ba, oo, kayong dalawa na lang. You do not enjoy his company anymore. Maliwanag Yes, mo sinabi wala. sa akin yan. Di ba? True. His presence is only reminding you of what's painful and what you've missed out, no? Oo. So, I mean, the most sensible thing to do is to walk away from it. True. Okay? Tama. Well, good Thank luck you sa po. iyo. Good luck sa iyo, ma'am, no? Thank you po. Maraming salamat, ma'am. Thank you. Ipadala mo sa Gusto akin ko yung... lang may makarinig sa akin na tama pala yun. Oh, sige, ipadala mo sa fan page ko yung ano, hawag dito sa ano, sa personal ko. Sa fan page ko yung brochure ng mga parts ng kotse, ha? Hindi, mag-request ka, hanapin ko. Yun Sige. pinakamadali doon. Ganun, bultuhan. Hindi, mag-ano ka, yung kung anong gusto mo. Hanapin ko dito. Sige. Bahala na. Sige, thank you very much, ha? Bye-bye. Bye-bye po. Thank you. Thank you very much. Okay po. Thank you po.